Ang pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, how to honor God with our body. Paano natin siya bigyan ng karangalan gamit yung katawan natin, no? Kasi bilang Christian guys, tayo ay inari na ni God. Tayo ay pinagkalooban na ng salvation. At kaya tayo nagkaroon ng salvation dahil tayo ay binayaran na. Kumbaga, binili na tayo ni Jesus Christ. Binayaran na tayo ni Jesus Christ ng buhay at saka dugo niya para magkaroon tayo ng salvation. At saka, tayo ay sinil na ni God ng Holy Spirit niya. Kumbaga, yung katawan natin, hindi na natin pagmamay-ari yan. Kung hindi pagmamay-ari na ng Diyos yan. Kasi inari na nga tayo ng Diyos. Pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Kaya hindi na tayo ang masusunod sa katawan natin, di ba? Hindi na yung kagustuhan natin ang masusunod sa katawan natin, kung hindi yung kalooban na ng Diyos ang masusunod sa atin, no? Ibig sabihin, kung ano man yung mga decisions na gagawin natin sa buhay natin, kung ano man yung mga choices na gagawin natin sa katawan natin, ay dapat isaalang-alang natin yung Holy Spirit na nakatira sa atin, no? Para mabigyan natin ng karangalan, mabigyan natin ng respeto yung Holy Spirit na nakatira sa atin, no? Patunayan ko sa inyo guys na yung katawan natin ay hindi na natin pag-aari yan. Basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Or you do not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Tunay lamang na nakasaad talaga dito na ang katawan natin ay temple ng Holy Spirit ni God. Kumbaga, sagrado siya na lugar, no? Tirahan ng Holy Spirit yung katawan natin. At saka nakasaad dito na ang katawan natin ay hindi na natin ito sarili. Hindi na natin pag-aari ito dahil binili na daw tayo with a price, di ba? Ano bang pinambili sa atin? Ang pinambayad sa mga kasalanan natin para magkaroon tayo ng salvation, tulad ng sinabi ko. Yung buhay at dugo ni Jesus Christ ang pinambayad sa atin, kaya tayo ay binili na ni Jesus Christ. Kaya hindi na tayo ang masusunod sa katawan natin bilang isang Kristiyano. Hayaan natin na yung kalooban ni God ang masusunod sa atin. Huwag na nating bigyan ng satisfaction yung sarili natin. Kalimutan na natin yung mga personal desires natin, no? At saka, sabi din dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy and you are the temple. Patunay lamang na ang katawan nga natin ay temple ng Holy Spirit. Kaya kung sino man daw ang sisira sa temple ni God na ito, ay sisirain din daw ni God. Halimbawa, nag-decisions tayo ng para sa sarili lamang natin, nilabag natin yung mga kautusan ng Diyos, ginamit natin yung katawan natin na hindi natin binigyan ng respeto si God gamit yung katawan natin, hindi natin binigyan ng karangalan si God gamit yung katawan natin. Sisirain daw tayo ni God. Kung sino man yung sumira sa temple ni God, sisirain niya rin, kasi ang temple ni God ay banal. Kung sino man ang sisira sa temple niya, ay sisirain niya. At saka ang temple daw niya na ito ay tayo mismo na mga Christians, tayo mismo na mga anak ng Diyos. Tayo yung kinukonsider na temple ng Holy Spirit ni God. Kaya dapat lamang ingatan natin yung katawan natin, no? Gumawa tayo ng mga hakbang, gumawa tayo ng mga decisions na yung mabibigyan natin ng honor or mag-glorify natin ang pangalan ni God, no? Sa papaanong paraan nga ba natin pwedeng gamitin yung katawan natin na mabigyan natin ng karangalan si God? Una na talaga dyan guys ay dapat i-priority natin yung nourishment at saka health natin, di ba? Bigyan natin ng importansya yung mga kinakain natin. Dapat kumain tayo ng mga healthy na pagkain, uminom tayo ng sapat na tubig. Yung mga pagkain na mga masustansya para makapag-provide sa atin ng energy na kinakailangan natin sa pang-araw-araw natin para makasurvive tayo sa araw-araw, kung ano man yung mga activities na gagawin natin sa araw-araw. Kung tama ang kinakain natin, kung kumakain tayo ng mga masustansya na pagkain, magkaroon tayo ng healthy na pangangatawan, no? Magkaroon tayo ng sapat na energy para makayanan natin yung journey natin sa maghapon sa isang araw, no? At saka kailangan din natin na mag-engage sa exercise, no? I-move natin yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-i-exercise natin, guys, no? Magkakaroon tayo ng magandang circulation sa dugo natin, di ba? Magsi-circulate ng maayos yung dugo natin, at saka magkaroon tayo ng normal heartbeat kapag ginagalaw-galaw natin yung katawan natin kapag nag-i-exercise tayo, no? At saka
Kailangan din natin ng sapat na pahinga. Matulog tayo ng sapat na oras na tulog at saka magpahinga tayo, no? Huwag nating i-overuse yung katawan natin sa pamamagitan ng pagtrabaho ng mga sobrang bigat na mga gawain o yung mga trabaho na tuloy-tuloy na walang pahinga, no? Kailangan din natin ng pahinga, kailangan nating matulog, kailangan nating magpahinga. At saka, kailangan nating linisin yung katawan natin, maligo tayo, magpalit tayo ng damit araw-araw, no? Magbihis tayo kasi alam natin na may Holy Spirit na nakatira sa atin. Sa ganung paraan, mabigyan natin ng honor yung Holy Spirit ni God na nakatira sa atin. Mabigyan natin ng respeto yung Holy Spirit na nakatira sa atin, no? Linisin natin yung katawan natin, no? At saka, pangalawang gawin natin, guys, para mabigyan natin ng honor si God sa katawan natin, ay priority natin yung self-care or pag-aalaga natin sa katawan natin, no? Kumbaga, umiwas tayo sa mga pagkain o sa mga inumin na pwedeng makapinsala sa kalusugan natin, makapinsala sa katawan natin, katulad na lang ng pagtitake ng drugs na yan, pagkukonsume ng sobra-sobrang alak na yan, or kung ano man yung mga gawain, kung ano man yung mga pagkain or inumin na nakakapinsala sa katawan natin, no? Dapat ay iwasan natin yung mga ganong gawain para mabigyan natin ng respeto, mabigyan natin ng karangalan, sigad sa buhay natin, no? At saka, dapat ay maintain natin yung healthy weight range natin, no? So, bigyan natin ng pansin yung timbang natin. Baka, no, hindi natin mamalayan, overweight na pala tayo, obese na pala tayo, sobrang taba na pala tayo, sobrang bigat na pala natin, no? Dapat ma-maintain natin yung healthy na weight natin para maiwasan natin na magkaroon ng mga iba't ibang klase ng sakit. Kasi alam naman natin na kapag obese na tayo masyado, kapag prone tayo sa mga sakit, no? Maraming pwedeng sakit na dumapo sa atin kapag sobra tayo sa timbang, di ba? At saka, dapat alagaan din natin yung sarili natin, guys, na huwag tayong mag-engage dito sa mga activities na pwedeng makapagbigay ng injury sa atin, di ba? Pwedeng makapinsala sa katawan natin. Iwasan natin yung mga ganong gawain, no? Kaya sa ganong paraan ay mabigyan natin ng karangalan si God sa katawan natin. At saka, pangatlo naman, na gawin natin para mabigyan natin ng karangalan si God sa pamamagitan ng katawan natin ay gamitin natin yung katawan natin para mag-glorify natin si God, no? Sa papanong paraan nga ba? Sa pamamagitan ng pag-serve natin sa kapwa natin, no? Katulad na lang ng gamitin natin yung physical na abilities natin at yung energy natin para tumulong tayo sa iba, di ba? Maging blessing tayo sa iba, no? Gumawa tayo ng mga choices na naka-align sa Christian values natin na pwedeng mag-reflect sa karakter ni God, di ba? Kung makitungo tayo sa kapwa natin, pakitunguhan natin sila, pakitaan natin sila ng magandang pag-uugali na pwedeng mag-reflect sa karakter ni God para makakita nila na si God ay at work sa buhay natin, no? Ang mga kamay ni God ay at work sa buhay natin. Doon nila malalaman kapag ang pag-uugali natin ay nagre-reflect sa karakter din ni God, no? Yun ang ipakita natin sa mga tao, no? At saka, maging positive influence tayo sa mga tao, guys, no? Kumbaga, kung ano man yung mga actions, kung ano man yung mga salita, kung ano man yung mga pag-uugali na pinapakita natin sa kapwa natin, siguraduhin natin na magiging good influence tayo sa kanila, yung mga gawain, yung mga pananalita or yung mga pag-uugali na pwede nilang tularan, na pwede nilang pamarisan, di ba? Pakitaan natin sila ng magagandang ugali, iparinig natin sa kanila yung mga magagandang pananalita at saka ang mga actions na gagawin natin ay yung mga actions na naka-align sa kalooban ng Diyos para magiging good influence tayo sa mga kapwa natin, no? Yung dapat ganun ang i-priority natin, guys, no? At gamitin natin yung katawan natin bilang tool sa pag-worship natin kay God. Sa katulad na lang ng pag-i-engage natin sa activities ng prayer, tapos yung pagkakanta natin ng mga worship songs, at saka pwede tayong sumayaw bilang form of worship natin kay God, di ba? Sa ganung paraan, no? Mabigyan natin ng respeto si God sa katawan natin. At dapat din natin gawin, guys, ay kung may mga temptation man na dumarating sa buhay natin, ay dapat i-resist natin yung temptation na ito. Labanan natin, huwag tayong mag-give in sa temptation kasi alam naman natin na kapag tayo nagpatukso or nag-give in sa temptation, malalabag natin ang kautusan ni God, magkakasala tayo sa Diyos, no? Ay paano natin mabigyan ng honor si God sa katawan natin kung tayo ay nag-give in doon sa mga temptation na dumarating sa atin. Kaya dapat i-resist natin lahat ng mga temptation na pwedeng dumating sa atin, ay labanan natin lahat ito, no? At ang pang-apat naman na dapat natin gawin para mabigyan natin ng karangalan si God sa katawan natin ay dapat ay i-recognize natin yung katawan natin bilang temple ni God. Kumbaga,
tratuhin natin yung katawan natin with respect. Respetuhin natin yung katawan natin. Huwag nating dudumihan yung katawan natin. Huwag tayong mag-i-engage dito sa sexual immorality. Katulad na lang ng masturbation na yan. Huwag nating gawin yung masturbation na yan kasi yan ay kalapastanganan sa kabanalan ng Diyos, no? Sa banal na espiritu na nakatira sa atin. Respetuhin natin yung katawan natin. Huwag tayong mag-engage sa masturbation. Huwag tayong mag-engage sa premarital sex. Huwag tayong makipag-sex sa kapwa natin na hindi naman tayo kasal kasi ang sex na yan ay dinesign lang yan para sa mga married couple lang ang sex na yan. Kaya kumbaga sagrado siya. Kaya huwag natin ipapractice yan bilang Christian para hindi natin mabigyan ng kahihiyan or hindi natin mabigyan ng kalapastanganan ang kabanalan ng Diyos, no? Ang banal na espiritu na nakatira sa atin, no? Huwag tayong mag-ingit sa mga ganung gawain. At sabi din dito sa Bible sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Diba? Nakasaad nga dito na dapat daw tayo na mga kapatid sa pananampalataya, tayo na mga Christians, dapat ay i-present nga natin yung katawan natin sa Diyos bilang living sacrifice. Kumbaga, i-sacrifice na natin yung mga personal desires natin, no? Yan, wag na nating bigyang priority yung personal desires natin, wag na nating bigyan ng kasiyahan yung katawan natin kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi na natin pag-aari yan kung hindi pag-aari na yan ng Diyos. Kaya i-present natin yung katawan natin sa Diyos na bilang holy or banal. At kasi yan ang katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos, di ba? Yung pagiging banal natin, gawin nating banal yung katawan natin kasi yan ang acceptable kay God, di ba? Nakalagay dito to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Yan ang nakasaad nga dito. Kaya dapat lamang guys, lahat ng mga ikinikilos natin, lahat ng mga decision makings natin, kung ano man yung mga choices na gagawin natin sa katawan natin, ay isaalang-alang natin si God, no? Dapat ay ang masusunod sa katawan natin ay si God. Dapat ang intindihin natin kung ano ang kalooban ni God sa atin, sa katawan natin, yun ang masusunod, hindi yung kalooban natin, no? Kaya ngayon pa lang guys, dapat ma-recognize na natin na ang katawan natin ay sacred dwelling place ng Holy Spirit ni God. Kaya nararapat lamang respetuhin natin yung katawan natin, bigyan natin ng karangalan si God, bigyan natin ng respeto si God sa katawan natin, no? Kumilos tayo, gumawa tayo ng mga decisions, gumawa tayo ng mga choices sa buhay natin na naaayon sa kautusan ng Diyos, naaayon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin guys, no? Huwag tayong umakting na parang pag-aari natin yung katawan natin na yung mga kagustuhan natin ang sinusunod natin sa buhay natin, no? Hayaan natin na yung kalooban ni God ang nasusunod sa buhay natin or nasusunod sa katawan natin, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.